Ang unang dahilan, you may be living an evil or bad lifestyle. Basahin niyo po yan in John chapter 9 verse 31. Nakasaad po that God does not listen to sinners. Rather, God listens to those who worship Him and who are faithful to Him. Chapter 59 verse 2, it says that your sins is a barrier between God and you. And God has hid His face from you because you continue to do what is detestable to God. I think it is good to ask ourselves, am I living in sin? What kind of a lifestyle am I living now? Paano mo maaalis yung pagkakasalang yan? Paano ka magiging malinis? Go to confession and try your best to be faithful to God. Subukan niyo po. Pag malinis ang iyong konsensya, maririnig mo ang tinig at boses ng Diyos. Amen? Pangalawa, a lack of discipline is one of the reasons why we cannot hear God. We have not been trained to listen to God. Basahin nyo man po ang kwento napakaganda sa libro ni Propeta Samuel. Nung bata ang propetang ito, siya po ay nabuhay na sa templo. Pero nagparinig ang Diyos sa kanya, si Yahweh. Tinatawag siya. Nagising po ang bata. Kala niya ang pare, siyang tumatawag sa kanya. 2 beses tumayo ang bata, pinupuntahan yung pare. Sabi, tinatawag niyo po ba ako? Nabigla ang pare, sabi niya, hindi. Pero doon naunawaan ng pare na tinatawag ang bata ng Panginoon si Yahweh. Kaya tinuruan siya, sabi, sa susunod na makarinig ka, na para bang tinatawag ka, itong sabihin mo, "Speak, Lord. Your servant is listening." Pansinin niyo po yun. Tinuruan siya ng pare kung paano sumagot sa Diyos. At nung ginawa ng bata na si Samuel ito, doon niya talaga naunawaan, naintindihan at narinig ang mensahe ng Diyos. Napakahalaga mga kapatid na tayo ay palaging bumalik sa simbahan. Tayo'y makinig sa turo ng mga pari. Dahil kung hindi natin makukuha ang disiplina, kung hindi tayo mag-aaral, hindi rin tayo makakapakinig ng mabuti. So, we need to learn the habit of listening, the speaking last. Napakaganda po ng kahulugan ng pakikinig. Marunong kang makinig, pag sa bandang huli, doon ka palang magsasalita. At yan ang problema na napakarami sa atin. Salita na tayo ng salita, kaya nga wala tayong naririnig sa iba, lalong-lalo na sa Diyos. So, subukan niyo po, sanayin niyo ang palaging makinig. Kahit na kayo ay nababagot o minsan at madalas naiinip, may bunga ang inyong tapat na pakikinig. Amen? Pangatlo, marahil kaya hindi mo naririnig ang Diyos o baka naman hindi mo nararanasan ang kanyang grasya ay dahil may bigat ka sa iyong isip at espiritu. Mababasa niyo po ito sa sulat sa mga Hebreyo, chapter 12 verse 1. Lay aside every sin and weights that trip you. Ang daan ng Panginoon ay pagpapakumbaba, humility. Bakit ka naiinggit? Kasi palaging napapanood mo nakabili siya ng bago sasakyan, pinagmamalaki yung kanyang bank account, pinapakita sa iyo yung malaking bahay, kinukumpara mo ang iyong sarili. Tingnan mo na, binibigyan mo ng pabigat ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Mas mabuti na itanim mo sa iyong loob ang salita ng Diyos para mamunga yan ng kabanalan at kabutihan. Amen? Magandang itanong, ano ba yung mga pabigat na aking nang ipinasok sa aking loob? Kaya naman nagiging balakid yan sa aking pakikinig sa Diyos. Kung nga ang ating Panginoon, tandaan niyo, lagi siyang pumupunta sa isang tahimik na lugar, siya po ay nagdarasal sa Diyos. Anong ginagawa niya? Iniiwan niya sa Diyos lahat ng nagiging pabigat ng kanyang isip at puso. At tandaan niyo po ang napakagandang payo ni San Pedro that you should cast all of your anxieties unto Him. Yan ang problema na napakarami sa atin. Ang hilig-hilig na binubuhat ang ating mga problema, ang ating mga pag-aalala. Habang nandyan, dala-dala mo sa iyong isip at puso, mahihirapan ka na magpatuloy, maging magaan ang iyong paglalakbay sa buhay. Amen? Kaya nga po, napakahalaga. Sa bawat ng ating pagdarasal, iwan mo ano man na nakakabigat ng iyong puso't damdamin
sa Diyos, magiging magaan ang iyong buhay at maririnig mo pa ang Diyos. Pang-apat at kahuli-hulihan, ang ating pagiging malayo sa Diyos. One reason why we cannot hear God, it is because we are far from God. Lumapit ka sa Diyos, napakahalaga na way lumalim pa ang iyong pagmamahal sa Diyos. Diyan mo siya maririnig at mararanasan sa iyong buhay. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, napakaganda, na nagpakita ang muling nabuhay na si Jesus sa kanyang mga alagad na nadidepress, nalulungkot at nagluluksa. Pero sino po ang nakakilala dito sa muling nabuhay na Panginoon kung hindi si San Juan? At alam niyo po kung ano ang description, ang larawan ng ebanghelyo kay San Juan? Siya daw po ang minamahal na alagad ni Jesus. Tignan niyo po yun. Dahil mahal niya si Jesus, agad niyang nakita. Dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, agad niyang narinig. Pag wala ka ng pagmamahal, wala kang makikita. Hindi po ba? Pag wala ka ng pagmamahal, kahit na ang nahihirapan ay hindi mo maririnig. Magandang itanong po yan, gaano ba kalalim ang aking pagmamahal sa Diyos? Mga kapatid, kung lumamig na ang ating pagmamahal sa Diyos, paano manunumbalik ang init nito? Try your best to be close to God because proximity is the way to deepen our love for each other. Pag close kayo, hindi malayo, madidevelop kayo. Amen? Pag malapit kayo sa bawat isa, doon mabubuo ang inyong pag-ibig, pagmamahalan, at pagmamalasakit. Pag hindi mo palaging nakikita ang isang tao, wala kang pakialam sa kanya. Hindi po ba? Pero pag palagi mong nakikita ang isang tao, doon ka nagkakaroon ng feelings sa kanya. Paano magpaparamdam ang Diyos sa iyo? Ang layo-layo mo sa kanya. Mga kapatid, hinahamon ko po kayo na ilapit niyo po ang inyong puso sa Diyos. Pag malapit na malapit ang inyong puso sa Panginoon, maririnig nyo siya, mararanasan nyo siya, at magbibigay siya ng mabuti at magandang direksyon sa inyong buhay. Ang tanong, ano sa mga apat na dahilan na ito, kaya hindi mo naririnig ang Diyos?